Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan is all about President Bongbong Marcos. No? Siyempre, rockstar ang ating Pangulo at meron pong magandang mga nangyari kahapon po sa ating bansa. At ito po, isa pong tagumpay po ito sa atin, no? Kung saan may ginawa pong maganda ang Pangulo. Ano po yung ginawa niyang maganda? Mamaya malalaman niyo po, no? Tiyak magbubunyo dito ang mga grupo ng yung kumokontra pa kay Pangulo, no? At tiyak dito, itong isang taong ito, tuwang-tuwa. Di ba? Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nag-share ng kanilang blessings through super chat, super thanks, and super stickers, no? Nandiyan po si Miss Andrea Jong, si Miss Beth M, at sama natin si Lola Carclea, no? Napakababait po ng mga yan, no? Hindi naman po sila from time to time po, nag-share sila ng blessings, no? At least kahit papano. Okay? So, ang pag-uusapan natin, mga kababayan, nga pala, shout out sa lahat, sa mga katuwang natin dyan sa video premiere, kung meron man sa chat box, sa mga OFWs, kay Kai, na siya naglalakad ng ating channel, promote po niya. At sa mga West Philippine Sea Advocate sa Palawan, Zambales at sa Norte at mga kababayan natin, no? At ipagdasal din po natin ang ating bansa at ang Pangulo. Okay, so eto na, pasensya na, no? Nakalimutan ko, hirap talaga ng medyo going there na talaga mga kababayan. It's going there. Nakakahiya naman, no? Ay, ewan ko. Eto po mga kababayan. Unahin natin yung ginawa ng Pangulo. Mayroon po kasi tayong one-day visitor. Sino po yan? Ayan po yung larawan. Yung presidente po ng Ukraine. Si President, ano ba pangalan nito? Zelensky. President Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Tingnan nyo naman siya. Naka-polo shirt lang siya. Nakamaong. Ito pong si Zelensky, sasabihin yung napakabastos naman yan. Ano ba yan? Presidente ba yan ng isang bansa? Bakit hindi man lang presentable? Ang gwapo-gwapo ng Pangulo namin, ganun po talaga yung si President Zelensky. Kahit saan nyo yan makita. Even sa White House nga yan, Minsan nakapatig uniform pa yan. Humaharap siya sa mga world leaders. Yung iba, naka-Amerikana, tulad kay Pangulo, naka-barong, well-presented. Pero siya, rubbish. Rubbish looking. Simple lang ganito. Pero, ganun po talaga, no? So, bumisita po siya dyan at meron po siyang mga kahilingan sa ating Pangulo. No? Unang-una na dyan, eto po, anong tawag dito? Yung help as Zelensky as PH help for mental health workers, no? At the same time, pinasalamatan niya rin po ang Pangulo dahil sa suporta ng ating bansa sa Ukraine. Tingnan niyo po 'yan. Tingnan niyo po yung larawan na 'yan. Tanging si President Zelensky lang yung naka-maong, yun ay criticize, ganyan po talaga 'yan, no? Ito po sabi niya. Thank you so much, Mr. President and your team. Very happy to be here for the first time in the Philippines. So, I'm sure not last, sabi niya kay Pangulong Marcos. Thank you for this invitation. And in-invite pala siya One day lang, napadaan lang kasi naglilibot yan, naghahanap ng, siyempre, makakatuwang niya. Kawawa rin yung bansa niya. Araw-araw, nilalaglagan ng bomba. And we're very thankful to be in your country and which supports Ukraine in our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much for your big word and clear position with our task about this Russian occupation of our territories. And thank you on your support in the UN nations with your resolution. Ayan. So, dumating siya nung Sunday evening for one-day working visit after his appearance. Galing din siya ng IISS sa Shangri-La sa Singapore. Tumuloy na doon. So, naimbitahan talaga. Di ba?
Last year, the Philippines renewed its call for Russia and Ukraine to settle their conflict through diplomacy. It pronounced its principal stance on Ukraine and has consistently voted in favor of 6 UN resolutions on Ukraine, with the last highlighting the need for a comprehensive, just, and lasting peace. The Philippines supported the remaining 5 UN resolutions, reaffirmed the country's support for the sovereignty, territorial integrity, and political independence of Ukraine and other UN member states. Tama naman po yan, no? Sabi pa ni Zelensky na mag-o-open po ng Ukraine Embassy sa Manila this year, bago siguro matapos itong 2024. Okay? For his part, President Marcos assured Zelensky that the Philippines will continue to do all that it can to promote peace, to come to a political resolution to the war, and to bring an end to the fighting. I think everybody fully understands that it is easier said than done, and it will be difficult road to find our way back to the situation that is morally acceptable, not only to Ukraine but to the rest of the world, sabi ng Presidente. So, we have ourselves been trying to promote the continuing adherence to international law in our part of the world. The issue that you are facing are similar and parallel to ours. Correct po. Yung tungkol po yan sa West Philippine Sea. And therefore, the position the Philippines take is always to promote peace and to do everything that we can to promote that peace. Tandaan nyo yan sinabi ng Pangulo, kasi may bobble jacking tayo dito ng maiksi. Ulitin ko. And therefore, the position the Philippines takes is always to promote peace and to do everything that we can to promote that peace. Okay? So, peace. Peace be with you. Diba? Ayan ha? Okay? So, diyan po, mga kababayan, no? Isama natin itong, sabi niyang, kung pwede silang matulungan sa mental health. Okay? So, yung pinakita nating quote card from PCO, official Facebook page. Zelensky asks PH help for mental health workers. Thank you. You mentioned about humanitarian possibility, especially for medicine, and like I said to you, especially psychological, mental health, and etc. Army? Army of psychological professionals, no? So, you understand how many people need their help when they come back. They can't lose in the families. It's difficult for them. Sabi po ni President Zelensky kay Pangulo. For his part, President Marcos told the Ukraine leader that the Philippines can offer them help by sending Filipino mental health workers for their soldiers amid the crisis in their country. That is something that I think we are able to offer. Siyempre naman, makapagbigay pa ba tayo ng mga armament sa kanila? Hindi po, kulang nga tayo, di ba? Yun lang, pero ang tanong, meron bang pupunta? Kasi nga po dyan, kayo naman, nakakatakot naman dyan, Mr. President, di ba? Ayaw naman nating may mamatay na namang kapwa Pilipino natin doon dahil because of that bomb, di ba? Yan po, may tumawag na naman, no? Parang tinatawagan ako ni spam. Spam! Mga mga manluloko. Dami po dito. So, balik tayo doon, no? Kung makakapagpadala man tayo dyan ng mga healthcare professionals, isa lang alang din natin ang kanilang safety. No? Kasi alam nyo naman nangyayari dyan. No? Nag-aaway po yung Russia at Ukraine. No? Yun lang po yung aking take dyan. Kung makapagpadala man tayo, make sure that our kababayans are safe. No? Walang mauutas na Pilipino dyan sa kanilang conflict. Okay? So, ang sabi pa ni Zelensky, dito naman sa GMA News Online, Zelensky says PH to participate in Ukraine Peace Summit. I think magaganap po ito sa Switzerland. Actually, nakabasa na ako ng report sa Politico na aaten nga po ang Pangulo. Naunahan na naman, aaten po ang Pangulo dyan. Sinabi na yan nabasa ko po yan sa Politico. Hanapin natin. Aaten siya dyan. Di ba? Nandito Ayan Ito po. Sabi ko sa inyo Ayan Marcos Jr. to attend Global Peace Summit in Switzerland. Di ba? Talaga Kaya sabi ko sa inyo aaten ang Pangulo dyan. Mag-i-speech dyan ng Pangulo. Di ba? Baka nga bigyan pa siya pa ang keynote speaker dyan.
Ayan lang po, dito ang sinabi ni President Zelensky. Di ba? I am grateful to the Philippines for supporting Ukraine's sovereignty and territorial for discussion. Yan. We discussed the inaugural, inaugural. First ito, inaugural Global Peace Summit and the importance of Southeast Asian countries being represented there. Southeast Asian nation. I am pleased that the Philippines will participate in the summit. Ayan po, sa X account ni President Zelensky, mga kababayan. Now, etong larawan na to, mga kababayan, yung nagkamay sila, meron pong isang gonggong na senator dyan. Tignan nyo po ang nilagay niya sa kanyang social media account. Ha? Gonggong Ready na ba kayo? Sino yan? Anong insinuation ng pagtatanong? Saan ka ready? Senator Wonderful Tonight, Robin Padilla. Bakit ka naglagay ng ganyang caption? Ready na ba kayo? Di ka ba nahiya? Senator ka pa man din? Ganyan ba yung mga dapat na senador? Anong insinuation mo? Ready for what? Isa lang naman yung mga kababayan. Siyempre, presidente ng Ukraine, nakikipaggera sa Russia o ano. Ibig sabihin, ready na tayo sa gera. Kanino? Sa mga Tsekwa? Bakit? May sinabi bang Pangulo? Ibig pala sabihin, yang para rin lang itong si Hitad. Yang shotgun photo na yan, nahusgahan na? Ganyan ba ang mga senador na binoto ninyo? Imbis na positive sana ang ipadala niya, mensahe sa mga kababayan nating Pilipino, the insinuation, even though there is a question, people will think. Kung alam mo ang istorya nitong si Zelensky, sila ay nakikipaggera sa Russia, iisipin mo, saan tayo maghahanda? Sa gera? Sa China? Ganun ba, Mr. Wonderful Tonight? Tama ba? Yang ganyang caption mo? Yang kayabangan mo, pagiging hambog mo, walang utak mong bobo? Imbis na tulungan niya ang gobyernong ito maging optimistic, maging positive, i-promote ang peace, hindi. Di ba sabi ko sa inyo kanina, tandaan ninyo yung nilagay ko, yung binanggit ko kanina. Di ba? Sabi ko, tandaan nyo yan. Yung inulit ko pang binasa ko. To promote peace. Pero itong gonggong na senator ng Pilipinas, the number 1 senator ng 2022 election, Mr. Wonderful Tonight, bobo. Nagtanong ka pa, handa na ba kayo? Para saan? Handa na sa kapayapaan o sa kaguluhan? Kung ang posisyon ng Pangulo ay peace, ito ulitin ko, and therefore, the position the Philippines takes is always to promote peace and to do everything that we can to promote that peace. Pero itong senator na ito, iba ang gusto niya. Iba, tinatakot niya ang kapwa Pilipino natin because of this picture. Handa na ba kayo? Diba? Sinong hindi magagalit dyan? If your president is promoting peace and this freaking senator is promoting otherwise, insinuating, what can we be ready for? Are we ready for what? Diba, Mr. Wonderful Tonight? What are you insinuating? Are you insinuating that we must be ready for war? Dahil sa picture na ito, gago ka pala Di ba sa laula lang? Kayabangan para lang mag-matter siya, mapansin siya? Utupagin mo yung trabaho mo sa Senado. Gonggong. Di ba, mga kababayan? Kung pwede nga lang sanang may recall no? Kung sa sasakyan, may diferensya, nakita yung manufacturer, may recall. Ipipix nila. Pero ito, mga mambabatas natin ganito ang mga utak, na mga utak sabaw, mga ampaw, no, ika nga ni Mayor Richard Gordon, ampaw, pwedeng i-recall, pero wag nyo nang i-fix. Wag nyo nang ibalik bilang isang mambabatas kasi wala po. Imbis na magbigay ka ng positive approach, just like the President, ginagatungan mo. Paano kung mababasa yan ng yung umaaway sa atin?
di lalo lang magpi-flare up ang galit nila. Di ba? Hindi nag-iisip ng tama, mambabatas ka pa man din, kaya no wonder wala kayong maisulat na batas na tama. Anak ng siopaw, we have elected a clown, no? Now, the place where they at becomes a circus. Di ba? Katawa-tawa. Tanga na nga, bobo pa. Kakahiya naman to. Yung presidente natin, advocating for peace. Pero itong ilang mambabatas natin, advocating otherwise, insinuating otherwise, maligning what the president have already said. A freaking idiot na mambabatas. Budol. Pasensya ka naman, Senator Robin. Budol ka. Hindi ka karapat dapat dyan na mambabatas. Nakakahiya po kayo. Imbis na i-econ ninyo yung sinasabi ng Pangulong peace, diplomatic dialogue and process, but you are talking otherwise. Come on, you're a bullshit there. No? Hindi mo na lang aptupagin yung trabaho mo. Nakikialam ka pa sa trabaho ng executive. Hindi ka nga pinakikialaman ng Pangulo kasi walang kapaki-pakialam sa'yo. Chismosong hindot ka Di ba? Nakakahiya po. At dito nga po sa PCO rin, meron din pong interview kay President Zelensky. Pasensya na po, naririnig ninyo. 8 minutes po yan, no? Kung gusto nyo pong mapanood, nandun po yan para malaman ninyo, no? Ang ano ni President Zelensky. Hindi natin inaano si Zelensky na, kumakampi tayo. Hindi, neutral tayo. Friends to all, enemies to none. Ganun po ang posisyon ng presidente. Pero itong mga kampo ni Digon, they are talking the counterpart, yung reversal. Kaya nga sabi ko, they're talking otherwise. Ganun. No? Okay? Nakakaasar Naturingang mambabatas, chismoso ang gago. Nagpapakalat pa ng takot. Tinatakot niya ang mga Pilipino, gago. Tapos sasabihin mo, Andres Bonifacio ka? Hindi ka Andres Bonifacio. Hindi takot ang mga Pilipino, kaya wag kang magganyan, Robin. Wag kang magsimula ng katangahan. Kaya tuloy mga karamihan, natatanga na, nalilito na dahil kagagawan ninyo. You better shut up kung wala kang masabing maganda. Inutil ang puta. Di ba? Kakabanas Biruin mo yan. Nakakagago. Eto po mga kababayan. Napakaganda po ng ginawa ng Pangulo, no? Yung unang-una, yung Eddie Garcia Law, no? Sinaynan po nila. Ayan, no? PBBM thanks lawmakers for passing Eddie Garcia Law. Sumalangit nawa po ang magaling na aktor Eddie Garcia. Napakaganda po nito para sa mga proteksyon ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon, no? Nandito po 'yan, no? Meron po sila dito sa PCO official website. Ayan, no? Nandito po, no? So hindi na natin babasahin kung ano po nilalaman nito, basta napakaganda pong batas nito, no? To protect the welfare of the workers in the movie and television industry, no? Saludo po, no, sa mga gumawa ng akdang ito, no? Eddie Garcia Law. Yan, protecting the welfare of the workers in the movie and industry. Okay? So next, dipunta po tayo dito. Isa pa namang pinirmahan ulit ng Pangulo. Matutuwa po. Sino? Ang ating mga guro. Bakit? Kabalikat sa pagtuturo at a recognition of teachers' sacrifice. Yan po. Bakit po ito nangyari? President R. Marcos Jr. on Monday said the signing of the Kabalikat sa Pagtuturo Act, which provide for higher yearly allowance for mentors. Malaki na. Tataasan po yung allowance nila, no? Is a recognition to the sacrifice of teachers over the years. Tingnan nyo yan. Simula yan, simula. One at a time. Depende po yan sa budget, no? According to the President, the newly approved law will ease some of the teachers' personal financial burden which they carry for the sake of students and their love of their profession. Correct. Kaya minsan, di ba, totoo naman yan. Ang mga guro ang siyang pang nag-aabono sa mga kagamitan sa mga eskwela. Hindi dapat mangyari. Okay, so tataasan po. For decades, they have willingly taken on the burden of having to spend their own money on classroom supplies to aid them in teaching.
It must take an incredible amount of love to sacrifice what little you have for the sake of your students despite having financial worries of your own. With the passage of this law, we are easing some of the burden that you carry each day. Correct. Oh, congratulations. Sino po ba ang may akda niyan? Sa maumakda niyan? Ang gagaling nyo po, no? Maraming salamat sa inyo. Okay? So, at least, makakatuwa. Diba? We listen, we persevere, and we took action. They embraced this wholeheartedly as their responsibility, as part of their duty as teachers, as part of their vocation. O yan. So, at this point, I would like to convey my gratitude to our colleagues in the House of Representatives and the Senate for pursuing this long overdue increase. The President urged his fellow workers in both houses to continue working together to make laws and build foundations for bagong Pilipinas. So actually po, I think yung price, yung amount, hindi price, sorry naman po, no, pasensya naman po. Yung presyo po, presyo, tinagalog ko lang, loko-loko ka talaga, Tokis, hindi naman po. Kasi inahanap ko po kasi kung magkano po yung increase nito, no? Pasensya naman po kayo naman. Wag na kayo magtampo kay to kasi alam niyo naman it's getting there kayo naman. Ito pala. 2024 tama ba? 5,000 tapos aabot hanggang 10,000, ha? Ang nasabing allowance ay non-taxable at sisimulang ipamahagi sa school year 2025-2026. Pero yung 24-25, 5,000 po ang makukuha nila. Ayun po yan. At non-taxable, buo yan. Buong 5,000 or 10,000. Tingnan nyo po yung mga itsura ng ating mga mambabatas. Tuwang-tuwa. Sige. Sige lang. Di ba? At least may nagawa po. No? Salamat naman po at kahit papano ito pa pala, nandito pa pala Ayan tama tayo. 5,000 to 10,000. Ay, nako, ang sarap nito. Yung 10,000 makukuha ng 2025, 2026. Laki niyan. Pero sana itong 24-25, 5,000. Di ba, Mr. President? Ang galing, no? Ang galing nilang mag-set aside ng budget, kumuha ng mga budget diyan. Siyempre, pinag-aralan po 'yan. No? Nung nasabing ito, tama-tama, how many teachers tayo meron sa public schools? Ganyan. Di ba? Kahit papano, kahit na hindi ma-increasean pa ng konti yung mga sahod ng public teachers, at papano, madagdagan naman. No? At least, yung sideline na pagbibenta ng tusino, mababawasan. Pero kung gusto pa rin mag-sideline, pwede pa rin yan. At least, para-paraan lang, di ba? Now, sino po ang tuwang-tuwa dyan? Siyempre, si Franz Castro. Di ba? Teachers Party List representative siya. Tuwang-tuwa siya. Akala ko, babati ko sa naman kay Pangulo. Tingnan mo yan, Castro, Yung inaasar ninyo. Yung pamilya, binalahura ninyo. Di ba? Magnanakaw, mamamatay tao. Diktador. Anong ginawa? Ba't din nyo purihin ngayon? At sinayin nyo yung batas. Yan ba? Yan ba ang diktador? Along pot victory, Castro hails Teacher Supplies Allowance Law. Ayan. House Deputy Leader and ACT Teachers Party List Castro welcomed the signing of the Teaching Allowance Act that will provide public school teachers 10,000 annual school supplies starting next year. Next year pa pala, 25-26, 10,000. Pero alam ko, na nabasa akong balita, 24-25 school year, 5,000. Tama nyo na lang ako, mali ako, pero alam ko 5,000 po yan. Ayan, okay? This is a long overdue recognition of the crucial role our teachers play in shaping the minds of our future generation. With the signing of the TSA Act, our hardworking teachers will finally have the necessary funds to purchase the teaching tools they need to deliver quality education to our students. Teka muna, bakit kailangan sila pa ang bumili ng mga tools? Dapat provided yan sa DepEd, di ba? May budgeted yan Bakit kailangan ng teacher ang mag-shoulder? Di ba mga kababayan? Tama ba mali? Under the law, the DepEd will provide each public basic teacher
Education teacher with 10,000 allowance starting school year 25-26. Ha? Bakit kailangan ng teacher ang magbili? Sa bagay, manggagaling pala sa pondo ng DepEd. Kawawa naman. Ganun pa rin pala. Pero okay na yan. At least hindi manggagaling sa sahod ng mga guro. Correct yan. No? So, 25-26, 10,000 na doble na. And moving forward, 10,000 each year yan. Okay, so sana naman, kahit papano, konti lang yung mabiling school supplies. Dapat i-provide muna ng DepEd. Ngayon, kung ano yung kulang, yun lang ilalabas. Dapat hindi na sobra sa 10,000 o 5,000 yung gagastusin ng teacher. Kasi kung sobra, paluwal na yun. Lugi na. Ang babang sahod ng mga teacher. Ang gusto nga natin, dapat mataas ang sahod ng mga guro. Taasan nyo naman. Pag-aralan nyo naman. Kawawa naman. Pati yung mga frontliners natin. Pero, one at a time. Di ba? Tama, mali. Mga kababayan, di ba? Kayo po, ano pong masasabi nyo? Good news po yan sa mga guro. Kaya, congratulations sa mga mambabatas natin. Sa wakas, may sa batas din kayo, pati yung kay Eddie Garcia Lo. Sumalangit nawa po ang kaluluwa ng magaling na aktor, no? Si Eddie Garcia. Hindi ka na magiging poles. Di ba? Yung story ni Apwang noon, ang galing talaga ni Sir Eddie Garcia, no? Kaya yan, dahil sa kanya, nagkaroon po ng batas para sa welfare ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon, protecting their welfare and their rights. Okay, ang ganda po niyan, no? Kayo po, mga kababayan, kung inyong masasabi, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.